Eto na, mga kababayan ko. Payag ba kayo na manumpa si Duterte bilang mayor ng Davao City? Payag ka ba? Kung payag ka, eto, panoorin mo nga to, mga kababayan. But for now, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Okay? Hindi umano maaring magtrabahong alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakadetain sa The Hague. Papasahurin pa ng taong bayan yan. Hindi pala pwede magtrabaho ng ganyan eh. Anong gagawin yan? Sasahod ba yan, mga kababayan? Napakawalang kwentang mayor niyan, mga kababayan ko. Ayon po yan kay DILG Secretary John Vic Remulla, na inaalam din kung papayag ang International Criminal Court na manumpa sa tungkulin ang dating Pangulo sa loob ng detention center. Ayan, pinagtatalunan na ngayon yan kung paano manunumpa tong matanda na to. Nakatutok si Darlene Kai. Ngayong proklamado na bilang nanalong mayor ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinag-uusapan kung paano siya makakapagsilbi bilang alkalde ngayong nakadetain siya sa International Criminal Court sa The Hague. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, inaalam niya una kung paano makakapanumpa sa tungkulin ang dating Pangulo. Huwag niyo na panumpahin. Yun lang yun. Yung pasahurin pa ng taong bayan yan eh. Ang gagawin ko na lang ay magpapaalam ako sa international sa ICC kung pwede pumunta ang consul natin para makapag-oath siya. Kasi kailangan mag-oath siya to assume office eh. Naku. So, in his absence, the Vice Mayor will be there. Pero ang number one concern namin makapag-oath siya as mayor. Naku. Alam mo, walang kwentang mayor to pag nagkataon. Miruin mo, minonarchy na nila yung Davao. Napapansin nyo, mga kababayan ko? Minomonarchy na nila yung Davao. What happened to Davao, mga kababayan ko? Tingin nyo. Ano nangyari ngayon sa Davao? Nakita nyo ba? Nakita nyo ba yung latest news kung ano nangyari sa Davao? Mga kababayan ko? Puro pamilya na nila nakaupo, mga kababayan. Pero ang tanong, maaari ba siyang magtrabaho mula sa detention center sa the Netherlands? Hindi. Hindi pa pwede. Ayon kay Remulla, hindi. Kailangan at physically present ka. So in incapacity na hindi niya kayang magsilbi, ang Vice Mayor muna. Kaya pagdating ng mayor pa rin si Baste. June 30, ang anak daw niyang si Sebastian Duterte na nahalal na Vice Mayor ang tatayong alkalde. Diyos ko. Umalis naman kanina si Vice President Sara Duterte pa Qatar at para bisitahin ang ama sa the Netherlands ayon sa inilabas na impormasyon ng kanyang tanggapan. Naku, tumakas na yan. Yung tatay niya hindi makapag-oath taking. Tapos ito naman si Tambalustay, natakot tata sa impeachment, tumakas na. Naku, tumakas na pa Netherlands, mga kababayan. Totoo ba to na tumakas na pa Netherlands to? June 4, nasahang babalik ng bansa ang vice-presidente. June 4. Ibig sabihin, wala siya sa bansa sa pagsisimula ng paggulong ng kanyang impeachment proceedings. Sa June 2 kasi nakatakdang hindi naman pala charges laban sa vice. At sa June 3 ay mag-i-issue ng summons at ilang relevant orders sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Ayon sa isang constitutional law expert, hindi obligado ang vice na dumalo sa mismong trial. Pwede ho namang i-represent siya ng kanyang mga abogado. Doon din ho sa rules ng impeachment, hindi naman kinakailangan nandun siya. Kasi nga, kung hindi naman siya yung witness o nawala, sabi ni Ma'am Remy, nawala yung bloodbath na impeachment niya. Tumakas sa si Sara Duterte, mga kababayan. Tinatanong, hindi niya kailangan. Of course, kung gusto naman niya, hindi naman siya pwedeng pagbawalan. Yeah, wala naman problema. Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Alam mo ito mga kababayan ko, makinig kayo sa akin. Ito yung mga sablay. No? Kita mo sa Davao, mga kababayan ko, ano nangyari ngayon? Unahin na natin to. Hindi ba kayo nagsasawa dyan? Hindi ba kayo nagsasawa sa mga ginagawa nila? Baha na lang lagi sa inyo pag umuulan. First District, kumuha ng 51 billion noon.
Sabi pang flood control. Ngayon mga kababayan, baha pa rin kayo. Binabaha pa rin kayo ng binabaha. Mga kababayan ko. 'Di ba? Tapos pinaupo nyo pa yung binoto nyo pa yung Duterte na wala namang magagawa. Wala namang magagawa si Digong ngayon, mga kababayan ko. Nakakulong yan sa Netherlands. Paano kayo pagseserbisyuhan yan? Paano kayo bibigyan ng tulong niyan? Uupo ulit niyan ng alkalde, yung anak niya, mga kababayan ko, yung vice mayor, vice mayor pa rin si Baste. Yan na naman ang raratrat sa inyo. Yan na naman ang gagawa ng paraan. Mga kababayan ko. 'Di ba? Yan na naman ang diskarte. Wala na, minonarchy na kayo. Wag niyo mahalin yung tao. Ang tignan niyo yung serbisyo na para sa inyo. Itong anak, mga kababayan ko, I'm not saying na tumatakas na ha. Umalis na sa papuntang Netherlands. Bisitahin yung ama pero ipaliwanag yung tungkol dun sa confidential fund. Mga kababayan ko, kung saan napunta, iniiwasan. Diyos ko naman. Alam nyo, hindi ko malaman sa inyo mga kababayan. Ako, hindi ko malaman sa inyo kung ano ba talaga ang plano ninyo Ano ba talaga ang gusto ng mga kababayan natin Hindi ko talaga malaman sa inyo kung ano ba talaga, kung bakit nanalo yung mga kaalyado nito, binoto nyo. Di ko alam kung bakit. Gusto nyo ba maging presidente ito sa 2028? Tanungin ko nga po kayo. Kasi ako, mga kababayan ko, ayoko Mga kapatid So, totoo lang, hindi na to capable na mamuno sa bansa natin. They are the worst of worst na mga tao at namumuno sa bansa natin. Hindi ko alam kung sa mga kababayan natin, tinatangkilik nyo pa rin sila. Ano bang pinakita sa inyo nito? Nagserbisyo ba tong mga to? Ngayong pangalan, nakaupong vice-presidente, hindi na nagseserbisyo sa taong bayan Gusto nyo pa rin? 'Di ba? Example na lang ng Davao. Hindi na suporta yan Kulto na ang tawag dyan, mga kababayan. Alam mo sa Netherlands, tapatan tayo mga kapatid. Pumupunta yung mga Pilipino doon, kahit di nyo nakikita si Duterte, picture lang, tuwan-tuwa kayo. Alam nyo, ina-idolize nyo yung tao. Masama yung kulto na tawag dun. Kaya hindi na ako nagtataka dun sa mga DDS sa Netherlands, mga kapatid. Kulto na po ang tawag sa kanila. Mga kababayan, kulto na. Hindi na po yan suporta. Hindi na yan Dutertista. Kulto ang tawag dyan. But anyway, we have separate vlog ko tong usapin na to just right now. Magta-12 na. Pero thank you very much sa lahat ng mga nandito. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para sa susunod natin pag-uusapan.